sa dollar, tapos na yung kontrata. So, automatic, pabaliktad siya sa piso. Kaya itong Marcos, ginamit ng mga foreign nation to eh. Inuto siya na hindi mo nung anuhin yan eh. Kasi ayaw ng mga foreign nation na pagdating na 2006, tayo ang pinakamalaking currency sa buong mundo. Napansin mo yung mga asensyo ng Libya, Hong Kong, Japan, yung pag-asensyo nila, yun yung paglipat ng mga gold bullions natin sa kanila. Dati sila, mas ano tayo sa kanila? Oo, kasi nga nailipat yung mga gold bullion, hinati-hati ng mga cronies general yan. Ang dimano, pag-deposit, although nakaw siya, pag-deposit sa kanila, back up kaagad ng kanilang currency, ng kanilang pera. So makikita natin yung pag-boom ng ekonomiya nila, talagang asensado sila. Yung asenso na yon, dapat focus dapat sa Pilipinas yun. Sa atin. Sa atin lahat yun. Yung asenso ng Libya, sa atin dapat yun. Yung ginawa, hinati-hati yung 6,500 sa bawat mga bansa. Kaya trillions of... Trillion, ha? Oo. As of now, nagbayad na ngayon ng interest ang mga bansa na yon na pinagdeposituhan. Alam nyo kung anong ginamit? Kasi nung manakaw nila, mag-deposit nila, nagtatag agad sila ng guardians group, mga kooperatiba, orphanage. Ngayon, kung magbayad yung Libya, sabihin nila, nag-donate yung Libya, 10 billion. I-donate lang yun, ha? 10 billion. Pero yun ay interest. Pinalabas donation. Di ba, di mo nga napansin ang daming magdo-donate galing sa ibang bansa? Oo, dami. O, di mo napansin bakit? Ano ba tayo, pulubi? O, ba't gano'n na lang sila kung mag-donate? Nagbabayad sila. Hindi, kawawa naman talaga. Tayo, instead na pera natin, ginawa donation sa atin. Pero talaga sa sitwasyon ngayon, kawawa tayo. Kasi nga po, wala po tayong knowledge. Ang problema po nasa mga tao. Kasi, the document is already there eh. Meron eh. Gagamitin na lang natin. Dapat buhay si Prince Julian Mordintaliano. Nagkiklaim siya. Kaso lang, hindi makaintindi ang mga tao. Yung pikit, yung legal tuloy, nagmumukha siyang illegal siya. Then yung mga piki, nagmistulang legal. Nabaliktad. Kaya gusto nang nakaw ang mga politiko sa buwis natin. Kasi illegal way of taxation, sir eh. Pero yan talaga palang ugat ng korupsyon. Korupsyon. Yan ang ugat ng korupsyon. As long na hindi baguhin, kaya sabi ko, kapag sang-ayunan lang niya yung kasalukuyang sistema, ano pa rin yan. Kasi ang buwis natin, i-design talaga yan para manakaw lang din ang mga politiko. Tingnan mo, ang Pilipinas, wala man lang savings, taon-taon, kada taon, yung mag-ipon man lang ba? Kundi, lahat ng pera natin nakapokus sa mga infrastructure project. Bakit? Kasi pag nag-project, pwedeng tubuan yun eh. Yun na nga. Doon siya nakikita eh. Yes, kapraso lang yung ginastos, pero yung pinatubo, mas malaking billion yung ano. Yes, ang mga Pilipino kasi walang we don't know how to defend our rights. Kasi ganito yan, the history can equip knowledge. And by knowing the history, we know how to defend our rights. Oh, tingnan mo, ito, pag nag-develop sila, pag illegal na titulo ang gamitin nila, di ba? Click ka agad. Bakit? Kasi conspiracy ka agad. Umaano ka agad, pumapabor agad ang mga politiko. Could you imagine na piki nakapagbuwis? Kanino ang pera niyan? Di kanila. O kaya kapag piki ang ginamit mo sa isang development, ang bilis ng development. Ang bilis. Kasi mag-conspire ka agad sila eh. Kasi ang nakita nila dyan, nako, ito, magtayo ng ganito kalaki. Ang buwis nito, ito, instead na 100 million ang buwis niyan. Dahil piki, 100 million, 10 million na lang yan ibubuwis ng mga yan. Magkano natipid? 90 million. Dagdag agad sa kayamanan ng mayaman. So this situation, the present situation is the rich become richer and the poor become poorer. Could you imagine yung 90 million instead na ibuwis niya, dagdag sa yaman, magbabawas ngayon ng 2 to 3 million, mag-donate sa simbahan yan. Ito naman simbahan, PTR ngayon ang mga mayayaman.
mabait pala to si Tatulano, Inalagay sa misa. nag-donate. O, di ba ganun ang reality? Pwede. Oo. Di ba napupuri pa yung mga may-ari kasi mababait daw, nag-donate eh. Hindi nila alam, 90 million, binawasan ng 2 to 3 million lang ang i-donate para ano mo na siya. O, yan ang reality. Kaya, ganun sila kamandaraya, pero ang image nila sa public is pugi. Kaya tuloy ang ligaya nila. Ang punot dulo doon, ang paging walang knowledge ng mga Pilipino regarding the real history natin. Doon tayo magkukuha ng idea eh. Pero ano mo, kasi naman, kaya naging ganito ang Pilipino, karamihan mangmang Yes. dala ng kahirapan eh. Kaya nga ang lakas ng loob na sabihin ng mga Kastila na Indio. Bakit ang lakas ng loob nila na sabihin na Indio ang mga Pilipino? Kasi yung history natin na napalitan na eh. Mag-triple degree ka man, mag-doctorate courses ka man, pero hindi mo pa rin alam ang katotohanan. Ano kasi, experience is the best teacher kasi eh. Hindi mo napansin na ang Pilipino, tatlo-tatlo ang degree, may mga doctorate courses, but still they are confused. Still, they don't know how to defend their rights. Masyadong, lalo na pag mga abogado, mayayaman, masyadong asa sa abogado nila to my lawyer. No, wala tayong personal na knowledge regarding the document itself. Dapat tayong mga civilian, tayo ang nakakaalam sa dokumento if that document is authentic or not. Tayo dapat. Eh tayo, pag nakahawak tayo ng papel, akala natin, totoo na kaagad ng papel. That is, hindi pa yan, ano, doon mo patunayan niya, pag i-research mo, anong papel na to, saan nang galing ito, ano ang origin. Dapat ganun ang, ano ng Pilipino. Alamin mo yung history ng papel mo, anong pinagmulan yan. And then ngayon, bubulahin ka ng mga, ano, na clean title. Dapat paano nagiging clean ang title? Kung clean siya, sindikato siya. Dahil ang title, may istorya yan. Meron siya pinagdaanan. Paano maging clean? Diyan sa lugar nyo, yan. Isa ako sa marketing coordinator ni Italiano. Buhay si Italiano, sir. Italiano? Siya ang makasasolve